Alas 3:54 kaninang madaling araw, May 29, kita sa CCTV ang humaharurot na truck na ito sa kahabaan ng Bukawkan Road, Baguio City. Maya-maya, naararo na nito ang dalawang nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng pagbangga, nawasak ang harapang bahagi ng truck at nagkalat sa kalsada ang karga nitong mga parte ng sasakyan. Base sa initial na investigasyon, binabaybay ng isang van yung habaan ng Bukawkan Road. Mabilis ito na allegedly pagewang-gewang. So pagka nun is na nakasalubong niya yung isang Tamaraw FX at doon nabunggo niya. Dahil sa lakas ng impact, sumadsad din yung Tamaraw FX doon sa may isang mart at yun nabunggo rin niya yung isang yung glass door ng isang mart. Nabangga rin ng truck ang isang AUV. Nakunan pa ng CCTV ang pagdaan ng AUV bago ito mabangga ng truck. Nabunggo niya yung isang signage, mga signages ng traffic, and then nabunggo niya rin yung nakaparadang dalawa pang sasakyan. Dead on the spot ang driver ng truck na si Reniboy Patricio Solano na tubong Marilao, Bulacan at dalawa pa nitong painante. Malalang sugat naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 17 anyos na driver ng AUV na tubong Tuba, Benguet. Nabigyan naman ng paunang lunas yung driver ng Tamaraw FX, pero yung driver at yung dalawang pasahero ng van is yun na namatay. Base sa initial investigation, wala nang signs of life yung mga tatlong laman ng van, which is kinailangan pang i-extract yung mga bodies nila dun sa loob ng wing van na yun. Sa investigasyon ng BCPO, magdi-deliver ng auto supply parts ang truck sa Benguet nang maganap ang insidente. Dito sa aking likuran nagtapos ang buhay ng tatlong individual matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa kasalubong nitong kotse. Pero ayon sa ilang mga nakakita, nasa bandang itaas pa lamang ang truck ng mangilang ulit na itong bumubusina. Senyales raw na maaaring nawalan na kontrol ang truck nung nasa taas pa lamang ito bago sumalpok sa kasalubong na kotse. Isa sa mga unang rumisponde sa insidente ang 44 anyos na si Alberto. Prehan na espektaran nga ada subab-sabat mo nga nakibangganan dagi ako na siyempre na out of control mo siguro niso na nagnervyos na muting kaskasanan indir-diretso na latan ganan na ibanggada dito nagnervyos ka man to sa sigurado ado ti nadali naman ndi nga luglugan kun namin ta siyempre dito abay ti paradaan may kat aysos baka nadali man dagi dadto mga luglugan ti kakadwa ka baka dakit ti nadamdamay kunak. So nagnervyos sa akin paradak dilugan ko. Tapos ti marayak kapang ko dita. Ito lang mat. Kasi naman tada ito lang ti medyo hanunay na dali. Kung dagiti lang nakaparada ti igit isa tinagrabian. Bukod sa AUV, inararo rin ng truck ang isang SUV at isang van na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko ang insidente. Mag-aalas 10 na ng umaga nang buksan muli sa trapiko ang nasabing parte ng kalsada matapos ang higit 6 na oras na clearing operation. We have to make use of our BCPO View Baguio app. At least andon makikita nila yung mga road condition, yung traffic condition of Baguio. Makikita din nila, pinopost din namin doon yung mga prevention, mga advisories when it comes to traffic and other mga crimes. Maging responsible tayong drivers. So, instead na maging offensive, maging defensive tayo. And napaka-importante po yung discipline natin. So, maging madisiplina po sana tayo sa pagmamaneho. And we have to also check yung ating vehicles kung nasa in good condition. We must be aware of the traffic rules and regulation para sa ganun makaiwas tayo sa aksidente. Inoobserbahan pa ang lagay ng driver ng AUV habang nakikipag-ugnayan pa ang BCPO sa mga kapamilya ng tatlong nasawi.
Ito ng ika-376 na kaso ng vehicular traffic incident sa syudad ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.